Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bagong update ngayon kay Bato. Ito ang pinag-usapan dito ng ating mga kaibigan sa DZMM Teleradio with John Vic Rimulya at ang Cuadro Alas. Ayon sa kanila ay natatakot daw si Bato sa ghost warrant of arrest or ghost warrant kung mayroong tinatawag na ghost project. Si Bato naman ay takot sa ghost warrant kahit nga hindi pa nakita yung warrant, nagtatago na eh. Kaya tinatawag na ghost warrant nila DILG Secretary John Vic Rimulya. Kaya tawanan ng Cuadro Alas dito. Panoorin natin ang video para naman matawa kayo mga kababayan kay Bato. So ito na, courtesy ng DZMM TV Radio. Oo, ng isang senador. Anong take mo dyan? Sek? Kinukumpirma ko Yan. na sa kadulu-duluhan ng aking pagkaalam Yan. ay wala pang warrant of arrest na pinapadala sa ating sa official sa Philippine government. Oh, yan. Kaya yung mga natatakot sa mga ghost warrant, Ghost warrant. Ghost warrant eh, wala pa naman talaga, pero natatakot na eh, di ba? Sa ghost warrant, wala pa naman talaga. Yan. Ayan, so konfirmado ni DILG Secretary John Vic Rimulya, wala pa ngang inisyo na warrant of arrest ang gobyerno. Chismis pa lamang ito, kaya sinasabi na ghost warrant pero natatakot na si Bato. Ano bang meron sa ghost warrant na yan? Bakit pa matatakot si Bato? Eh meron pa naman siyang ariglo dyan, di ba? Meron pa siyang right to an attorney. Hindi naman kagad makulong yan eh. Ikakaso ba yan katulad kay Digong? Meron ba siyang pagkakataon kapag sakto yung kanyang depensa? Di ba mga kababayan? Bakit matatakot ka? Eh, fair naman yung trial sa ICC. Di ba? Bibigyan ka ng sariling attorney mo, katulad ni Digong. Ito ang kinakatakutan ni Bato. Kasi napakaraming multo eh. Minumulto siya gabi-gabi. Kaya yung nakikita ng mga multo, yun ang tumatakot sa kanya. Nananakot sa kanya. Plus, marami pang nagjo-joke sa kanya, di ba? Maraming natatawa sa kanya eh. Dahil tago ng tago kahit wala pang ang warrant of arrest. Kaya ito, patuloy tayo ha, mga kababayan. Matawa kayo dito eh. So calling on Ombudsman Boy Rimulya, narinig niyo ba yung sinabi ni Secretary John Vic Rimulya? Wala pang opisyal na warrant. Wala pa. Pero posibleng meron. Pero hindi pa lang dumarating. Kaya ginamit yung salitang opisyal. Ayan. Narinig niyo yun mga kababayan ha. Talagang nakakatawa talaga si Bato eh. Kahit sinong magsasabi na ating mga subscribers, mga ka-Golden Boys, natatawa talaga kay Bato. Kasi chismis pa lamang galing ng ICC, galing ng dahig. Sino ba namang magpakalat ng chismis na yan? Eh nagtatako na si Bato eh. Diyan mo malalaman na napakalaking napakalaking takot ni Bato dahil napakalaking kasalanan ang nagawa niya. At hindi natin alam, baka gabi-gabi dinadalaw siya ng mga multo. Kaya tago siya ngayon. Saan kaya siya nagtatago? Kung buhay pa ang kanyang lula, sa palda ng kanyang lula, siguro. Okay, balik tayo dito sa comedy episode ng DZMM tungkol kay Bato and the ghost warrant. Kasi bilang membro ng kabinete, hindi na ako pwedeng magkalat ng chismis. Correct! Oo. Ito kasi 4 alas, puro chismis eh. Tama ka, Puro chismis eh. Dapat 4 marites to eh. Correct. No? Kaya ayon dito sa mga marites, Yan. meron ng international warrant. Yeah, Hindi lang nga opisyal. Pinag-guess na motor ko rito, Sek, si Ombudsman Boy Rimulya. Sabi nga, papakita sabi, ayoko namin tignan yan. Di ba, baka masama kami sa ganyan. Pero may napanood akong interview ni Ombudsman Boy Rimulya. Tinanong siya ng isang mamamahayag. Sabi niya, kung tatakbo ba sa pagkapangulong kapatid mo, ikaw ba ay magre-resign? Sabi gano'n. At sabi niya, this is my dream job. Di ba, may gano'n. Pero ang ganda ng kwento niya sa akin. Okay, so segment na yun. Ganako tayo. Meron palang kwento dito si John Vic Rimulya tungkol kay Butanting, kay Dugong. Walang iba kundi si Harry Roque. Siya nga pala, ang nagpahamag kay Sara, BP Sara ngayon, si Harry Roque.
napakapalpak talaga ni Harry Roque. Kung hindi pinakulong ni Harry Roque ang si Madriaga na yan, dahil yan sa agawan ng lupa nila ni Madriaga at Harry Roque, yun yung sa Maribeles, Bataan na gawin sanang hideout ng mga ng mga inchik. Doon sana magtatago yung mga inchik na napakarami. Meron doon, dumaong doon na submarino, yun ang sabi ni ni Madriaga. Kaya nang pinaglaban ni Madriaga yun na hindi natuloy yung deal na magtayo doon ng pugo, ng kanilang pugo pagtataguan itong mga PLA o Philippine People's Liberation Army ng China. Yun yung sinabi ni Madriaga, hindi ako nagsabi niyan. Kaya pinakulong siya ni Harry Roque sa panahon ni Tigong. Ngayon dahil sa nawala ng tiwala si Madriaga ay kumambyo, bumaliktad. Si BP Sara ngayon ang kanyang tinuturo. At ito nga, walang iba nagpahamak kay BP Sara kundi mismo ang bakla, si Harry Roque. Ito yung joke ni ni John B. Crimolia. Nag-aral pala sa US yang si Harry Roque nung binata pa, kaya siyempre bading mahilig ng mga pugi. Kaya ang dami-daming pugi sa campus doon sa US eh. Kaya ito yung kwento ni John B. Crimolia tungkol kay Harry Roque habang nag-aaral noon sa States. Noon yun ito, pakinggan natin. Nung college yung activist na yan si Harry. Nung college, bata pa yan, 14 pa lang, first year college na yan sa sobrang talino. Nag-activist na yan, pinabuburo niya si Aimee Marcos. So pinali siya ng tita niya, pinala sa Amerika para mag-aral kasi kala papatayin eh. So nag-aral siya sa Illinois. Hindi niya nagustuhan dahil hindi ko alam bakit. Lumipit siya ng eskwela sa Michigan, sa University of Michigan. Dinala daw siya ng taxi, diretso doon sa male dormitory. Pagpasok na raw, nagulat siya. Kasi lahat ng lalaki doon naglalakad, humatubad. Galing sa paliguan. Hindi kaya siya nalaba. Pagpasok, humatubad. Karga-karga doon yung maleta niya. Bigla po ba sabi niya, ay po. Tanong ko lang, Secretary. Ayun na ka, wala ako sinasabi kundi sinabi niya, ay po. Alright, so at least natatawa kayo doon, mga ka-Golden Boy, mga kababayan. I'm home Talagang napakahilig ni Harry Roque ng mga puging, ng mga pugi. Nakakita lang ng maraming nakahubot-hubad sa, ganun talaga sa college eh. Meron silang shower room doon na para sa mga estudyante na kung maliligo doon yung mga lalaki, hubot-hubad. Kaya yun siguro yung nakikita ni Harry Roque. Kaya sabi niya, I'm home. O, diba? Alam naman natin yung makakita yan sa Harry Roque ng mga pugi, diba? Yung Mr. Ano ba yun na Mr. Dito sa Pilipinas na titulo na guwaping, na guwapito, diba? Laging kasama niya noon sa beach. Kaya nga tinagurian siyang dabutanting eh. Okay, so anong masasabi niyo dito mga kababayan tungkol sa itong ghost warrant of arrest ni Bato? Totoo nga bang parating na talaga ito o nandito na sa Pilipinas ang warrant of arrest galing ng ICC? Pag-comment sa ating comment section at huwag niyong kalimutan nga palang bisitahin yung dalawang channel ko, yung The Good News Daily TV. Nag-umpisa na rin ako mag-upload doon ng political vlogs. Of course, ang The Art Lover Millennials, ganun din. Kasi dito sa The Golden Boy ay hindi tayo monetize. Dahil tayo ay tinanggal na ng YouTube sa YPP partner. Ibig sabihin, nakita niyo wala akong ads, walang monetization, wala tayong sweldo dito. Ito'y pamamahayag lang. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.